Magandang araw sa inyo, Sir Paul. Ako po pala si Angeles, taga Mindoro. Para na rin po sa privacy ko, pakitago na lang po yung buong pangalan ko. Proud po akong sabihin na isa ako sa mga solid na tagapakinig ng YouTube channels nyo. At ngayon, nabigyan ako ng lakas ng loob. Gusto ko rin ibahagi ang aking karanasan na hindi ko malilimutan. Nangyari po ito taong 1998, summer vacation noon at 15 anyos pa lamang ako. Mainit ang panahon noon at karamihan sa amin, tambay lang sa bahay. Wala pa kaming aircon, kaya kahit bagong ligo ka, pakiramdam mo piniprito ka pa rin sa init. Kaya naman tuwing hapon, palamig lang talaga ang hanap ng katawan ko. Kahit simpleng baso lang ng malamig na sagot gulaman ay parang regalo na ng langit na yon para sa akin. Isang araw po, biglang sumabog ang usap-usapan sa lugar namin na may matandang babae raw na naglalako ng palamig sa tapat ng barangay hall. At syempre dahil palamig na iyon, hindi ako magpapahuli. Paborito ko yan noon Agad kong pinuntahan ang matandang naglalako ng palamig. Nang makarating ako, ay maraming mga kabataan na nagkukumpulan sa pwesto ng matanda. Hindi pamilyar sa akin ang matanda. At kung ilalarawan ko siya, kulay puti ang buhok niya. Medyo kuba tapos nakasuot ng lumang duster. Pero ang nakatawag talaga ng pansin ko ay ang kulay ng sagot gulaman niya. Hindi yun karaniwang mapusyaw na pula. Dahil yung sa kanya ay sobrang pulang-pula. Halos magkasing kulay na nga ng dugo. Pero grabe yung amoy niya. Nakakatakam ang bango ng arnibal. Hindi na nga ako naghintay pa noon. Nakisingit ako sa pila, nakipagbaliyahan at bumili ng palamig niya. Lola, pabili nga po. Isa nga pong palamig. Mainit ang panahon niyo. Sakto, tikman mo. Baka ito na ang pinakamasarap na sagot gulaman na matitikman mo sa buong buhay mo. Pagkaabot pa lang ng baso ay nalanghap ko agad ang mabangong amoy ng sagot gulaman. Sunod-sunod na paglagok ang ginawa ko ng tuluyan ko itong matikman. Grabe, napakaswabe talaga ng dating at sobrang sarap. Manamis-namis ito, malamig. Ang sarap din ng sagot gulaman na tutunaw sa dila. Pero meron din akong nalasahan na alat na parang nagpalalim ng lasa. Hindi ko maipaliwanag. Pero kakaiba talaga ang palamig na iyon sa mga natikman ko. Simula ng araw na iyon, halos araw-araw na akong bumibili ng masarap na sagot gulaman ni Lola. Pakiramdam ko na adik na ako sa kakaibang lasa noon. Walang araw na hindi ko yun hinahanap-hanap. Ngunit nang dahil doon, ay palagi naman akong pinapagalitan ng nanay ko. Hindi siya natutuwa sa tuwing nakikita niya akong umiinom ng masarap na sagot gulaman ng matandang dayo. Anak, huwag ka basta-bastang bumibili ng kung ano-ano. Lalo na't baguhan lang naman dito sa baryo yung matanda na yon. Hindi rin natin alam kung papaano niya ginagawa ang mga binibenta niya. Marami namang ibang nagbebenta ng sagot gulaman dito na sigurado akong kilala natin at malinis ang pagkakagawa. Ngunit hindi ko pinansin si nanay. Hindi ko pa rin talaga mapigilan ang sarili ko na hanapin ang masarap na palamig ng matandang dayo. Minsan nga, kahit na gabi na, ay hinahanap-hanap pa rin ng lalamunan ko ang kakaibang lasa ng palamig na iyon. Pero makalipas ang ilang araw, may napansin akong kakaiba sa lugar namin. Sunod-sunod ang mga ulat na mga nawawala. Una ay si Edwin, kababata ko. Ayon sa mga huling nakakita sa kanya, ay uminom daw ito ng sagot gulaman doon sa pwesto ng matandang dayo. Doon daw ito huling namataan. Ngunit pagsapit na raw ng gabi, ayun, hindi na ito nakauwi sa bahay nila. Nabigo rin ang mga otoridad at pamilya niya na mahanap siya. Sumunod naman ay si Irene, taga-kabilang purok. Kagaya ni Edwin
ay huli rin siyang namataan sa pwesto ng matandang tindera. Ilang beses din ako nakarinig ng usap-usapan na baka kako may kinalaman daw ang matandang tindera sa mga nangyayaring kababalaghan doon sa munti naming baryo. Siya nga pala, ang lugar po namin ay matatagpuan sa may bandang Lemery, Batangas. Pero sa isip ko naman, baka nagkataon lang ang lahat. Papaano naman gagawin yun ni Lola kasi una sa lahat, matanda na si Lola para mang-kidnap ng bata. Sikat din ang negosyo niya kaya natitiyak kong hindi siya nalulugi kaya wala siyang dahilan para gumawa siya ng masama. Di ba? Isang hapon, habang pauwi ako galing palengke, napadaan ulit ako sa pwesto ni Lola. Napangiti pa nga siya sa akin nang makita niya ako. Tamang-tama ang dating mo, Angeles. May huling baso pa ako para sa'yo talaga ito. Itinabi ko. Teka, ano tong naaamoy ko? Ano ba yung dala mo? Bawang po sa kakalamansi. Inutusan po kasi ako ng nanay ko na mamalengke. Hindi na nakaimik pa si Lola. Tahimik niyang iniabot sa akin ng baso. Matapos kong matanggap ang palamig, ay saka ako nagpaalam sa kanya. Muli ako nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad ako, naisipan kong lagyan ng konting kalamansi yung palamig. Trip-trip lang talaga. Naisip ko na baka mas sumarap ang lasa kapag may maasim-asim. Ewan ko ba sa trip ko noon? Binalatan ko noon ang kalamansi, kinagat-kagat ko pa. Napangiwi pa nga ako kasi ang asim eh. Pagkatapos nun, pinatakan ko ang sagot gulaman. Dito na magsisimula ang exciting part. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari. Pero nakakailang patak pa lang ako ng kalamansi nang bigla akong nakalanghap ng mabahong amoy. Malansa iyon, hindi pong parang amoy bulok na basura at patay na daga. Hindi ko lubos maintindihan kung bakit sa hawak kong baso nagmula ang amoy. Hindi ko na rin napigilan dahil agad na bumaliktad ang sikmura ko at napaduwal ako. Nasuka ko sa tabi ng daan. Ang baho kasi talaga eh. Hindi pong pag pumasok sa ilong mo, manunuot ito, tas parang diretso sa utak. Ganoon na ganoon. Tinapon ko kaagad yung basong hawak ko ngunit ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang may nakita akong gumapang na malalaking uod mula doon sa baso. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako noon pero nakita ko na yung gulaman ay para bang gumagalaw. Gulong-gulo ako noon na umuwi sa amin pero hindi ko yun pinagsabi sa kahit na kanino. Natatakot ako at isa pa, alam kong mahirap paniwalaan ang bagay na yun. Kinagabihan ng araw na iyon, biglang bumigat at sumama ang pakiramdam ko. Nanginginig din ang katawan ko sa sobrang lamig. Kung hindi ako sinuri ng nanay ko ay hindi ko pa malalamang inaapoy na pala ako ng lagnat. Pinainom ako noon ni nanay ng paracetamol ngunit hindi man lang nabawasan ang sama ng pakiramdam ko. Halos hindi rin ako makatulog noon. Pakiramdam ko kasi, tuwing pipikit ako ay parang may babaeng nakadungaw sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba at takot dahil sa nakakakilabot na imahe ng babaeng naglalaro sa imahinasyon ko. Kinabukasan, dinala ako ni nanay at tatay kay Mang Turing. Isa siyang matandang albularyo sa may kabilang baryo. Pinatawas ako, pinainom ng pinaghalong tubig ng dahon ng bayabas, asin at langis. Ang palamig na iniinom mo, Utoy. Hindi yan basta inumin lang. Gawa yan sa dugo ng tao. May halo pa yung laman loob ng bata at ginamitan pa ng orasyon. At ang imahe ng babae na nakikita mo, siya yun. Siya yung matandang babae naghihintay na tuluyan kang makuha. Halos mabaliw ako noon sa mga narinig ko. Pakiramdam ko ay para akong sinuka ng sarili kong kaluluwa. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa pandidiri. Ngunit simula noon,
Hindi ko na muling nakita pa ang matandang dayon naglalako ng sagot gulaman. Para po siyang naglaho na parang bula. Pero ang trauma ay naiwan sa pagkatao ko. Ang malala pa, ang mga nawawalang kabataan noon, kailanman ay hindi na natagpuan. Hanggang ngayon, Sir Paul, sa tuwing nakakakita ako ng pulang sagot gulaman, pakiramdam ko, nanlalamig ang bato ko. Para bang bumabalik sa isipan ko ang nakaraan, ang amoy, ang uod, ang dugo. Kaya kahit kailan, ayoko na ng gulaman.